Hello, kumusta kayo mga taga-subaybay? Ito na yung karugtong ng video na pinakita ko sa inyo yung nagpa-pattern ako ng gagawing bag. Ang ituturo ko naman ngayon mga kaibigan ay kung paano gagamitin ang ating cutting machine. Unang-una, lalagyan po ninyo ng langis. Yung langis po na pang motor ha. Bibili po kayo niyan sa mga bilihan ng mga piyesa ng makina. Langis sa pang motor, ayan. Tapos ito pong cutting machine na ito ay mayroon niyang sariling panghasa. Ayan, may sariling panghasa. Nakita nyo? Huwag niyo balampasin tong video na to at kompleto kong ituturo kung paano gamitin. Kasi delikado po atong pag gumamit ka nitong cutting machine. Kailangan mayroon po kayong experience. Susundan po ninyo hanggang matapos. Ayan, kung naalala niyo yung video natin na pagpapattern, ayan, may mga sulat na yan, may mga guhit na yan. At unang-una natin na umpisahan natin dito sa gilid. Mayroon po yung mga kaibigan, yung parang pot. Nakikita nyo, sinisilip-silip ko. Kailangan tama yung pag-angat ng parang pot niya. Hindi pwedeng nakababa yan. Kaya hindi yan, kasi nakikita niyo yung parang sapatos na sa ilalim ng plastic. Delikado pong tabasin itong plastic. Kaya tapusin po inyo ang video ito. Ayan, diyan sa gilid siyempre, diyan mauna. Di ba ang tinuro ko noon yung maliliit na pyesa sa bandang hulihan. Kaya pag ipinail na kasi natin to sa lamesa, yun din ang magiging una mong tabasin, yung bandang hulihan natin din ng drawing nung nakaraang video yung pattern Ayan. Kailangan ganun ang proseso. Para ma-slice mo yan, kunin mo muna yung sa tabi. Tapos isa-isahin mo na yan. Ayan, importante po mga kaibigan, i-open niyo yung cutting machine pag kayo ay nakarating na siya doon sa tama. Doon sa direksyon. I-off po ninyo para po pag hila ninyo, hindi mababali yung inyong blade. Or kung napapansin nyo, ino-off ko yan pag ko hilahin. Delikado po kasi pag hila mo, pag sumabit yung blade doon sa napakatigas po niyang plastic na yan Yan. Yan, ganyan po lagi tinuro ko na ba sa inyo kung ilan na patong ito, di ba? Nung nagpa-pattern tayo. Sa ganito na GIDS 24, ano po ito? 12 na patong. Tinuro ko na sa inyo noon yung nag-pattern tayo Ayan ina-adjust yan. Kasi kung masikip, mayroon kasi yung parang pot Saka may ilaw. Nakita nyo may ilaw yan. Pag ino-on mo yung switch, may ilaw yan. Yan. Ayan. Kailangan mga kaibigan, hindi po masyado, wag mo din yung masyadong itulak. Saka yung paglalangis. Yan mayroon kasi ang botas doon sa tapos yung mga yan sa mga gilid ng blade, lalangisan din yan. At saka yung ilalim. Kita nyo yung babagsakan ng blade lagi. Kasi yung plastic kasi umiinit kasi yung blade natin. Kaya po magkakaroon ng bara doon. Kaya po lagi ko pong nilalangisan yan. Para hindi magkaroon ng bara. Di ba plastic pag mainit natutunaw. Pag nagbara doon, mababali po ang ating blade. Ayan Mandali lang naman, malambot lang yan tulak. Saka huwag mo siyadong itulak tama-tama lang. Yan. Di ba? Ganyan. Alam niyo, hindi kayo lugi sa aking channel kasi kagaya niyan, matututo kayo. Tandaan po ninyo yung cutting machine na yan, delikado po yan, heavy duty.
At ang inyong kamay kailangan nasa safety palagi. Kasi kung mapunta doon sa may blade, delikado po tayo, ha? Ayan. Ayan ang papansin ninyo, pag medyo bilog ang inyong pyesa, ikat mo muna siya ng pa-square. Saka mo siya bibilugin. Kasi kung paikutin mo kasi siya doon sa mga guys, paikutin mo yung blade, delikado po, mabubungi po yan. Kailangan po ikat mo muna siya ng pa-square, saka po bibilugin natin yung mga dulo. Yan ang turo ko sa inyo, ha. Basta bilog ang pattern, ha. Yan. Tiyaga ka talaga. Papatayin mo muna bago mo hilahin yung cutting machine. Kasi yung kung ano kasi yan, kung umaandar, baka paghila mo, tumabingi ang paghila mo, ay mabubungi po ang ating blade. Kaya po ganyan, pinapatay yan bago mo hilahin. Yon, ganon. Saka mga kaibigan, mayroon yan pandagan, ha. May pandagan yan ng pabigat para hindi tawag nito, hindi pagtulak mo madadala yan. Ayan, may mga pabigat yan. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang talaga tayo. Ngayon, kahit mahina ngayon ang mga tahian, mula nang mag-pandemic, di ba, mahina. Pero, siyempre, tuloy lang sa paghanap buhay kasi kung hindi hinto tayo, wala tayong hanap buhay. Ang aming palang pangalan ng aming bag, sa susunod naman ipapakita ko sa inyo para po makikita po ninyo na siguradong matibay ang aming gawa, sariling gawa po. Papakita ko sa susunod na video, papakita ko sa inyo mga finished product. Malapit ng ating oras, mga kaibigan. Ayan, isang proseso lang yan, basta dosing patong, pinakaibabaw, yung nakita nyo yung nakaraan nating video, yung nag-pattern tayo, yun yung pinakaibabaw. Tapos ipapantay nyo yan ng mabuti, di ba? Para pag ginamitan na natin ang cutting machine, ayun, nakita nyo maraming pandagan. Maliit lang kasi itong lamisa ko, dapat na malaki. Maliit din kasi ang aming lugar, kaya itong lamisa ko maliit. Kaya po dapat yan